أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So before ko sabihin sa inyo ang aking maudu, na ako'y humingi sa inyo na libong-libong kapatawaran, hindi ibig sabihin ako'y nagsasalita na ako'y isa maalam na. Ako'y nagpapayo na ang aking sarili at sino mang nakikinig at sino mang sumusunod sa Quran at Hadis, hindi na ito maliligaw. Ang aking maudu, ang Islam at Iman at Ihsan. An Umar radiyallahu anhu aidan qala, bainama nahnu julus عند الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ لعى علينا رجلا سديد بياض الثياب سديد سواد السير لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلا النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع الكفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول صلى الله عليه وسلم إسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه السبيل. وقال صدقت. فأجبنا له يسأله ويصدقه. وقال فأخبرني عن الإيمان. وقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صدقت. فقال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكونوا تراه فإنا يراك. قال فأخبرني عن ساعتي. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد أماه رباتها وأنتر حفاته العراة العالات رعاء السائل يتطاولون في بنيان ثم انطلق فلبس مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه Muslim. Mula din sa pag-uulat ni na Umar, kalugdan siya ni Allah, sa kanyang sinabi, isang araw habang kami ay nakaupo kasama ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ay lumitaw sa aming harapan ng isang lalaking nakasuot na nakaputing damit. Ang buhok ay napakaitim at wala nang palatandaan na siya ay nanggaling sa malayong paglalakbay at wala nang nakakakilala sa kanya mula sa amin. Siya ay lumapit na naupo sa harapan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang tuhod niya ay palad sa dalawang hita nito at kanyang sinabi, O Muhammad, sabihin ay ang pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat na sambahin maliban lamang kay Allah. At sa pagsaksi ni Muhammad ay sugo ni Allah ang pagtayo na 5 bisis sa pagdarasal sa loob ng isang araw at gabi. At tungkiling pagbibigay ng kawanggawa sa kakayahan.
ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan at pagsasagawa ng Hajj sa may mga kakayahan na sinabi ng lalaki. Ang sabi mo ay totoo. Nagulat kami sa kanya sapagkat siya ay nagtatanong. Subalit siya rin ang nagpapatotoo sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kasagutan. Pagkatapos ay kanyang sinabi na sinabi mo sa akin ang tungkol sa mga anghel, sa kanyang mga kapahayagan sa kanyang mga sugo sa araw ng paghuhukom, at sa itinatakdang kapalaran o tadhana, mabuti man o masama. Siya, lalaki, ay nagsabi, ang sinabi mo ay totoo, at kanyang sinabi ng lalaki, sabihin mo sa akin ang tungkol sa ihsan. Sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, ang sambahin mo si Allah sa parabas siya ba'y nakikita. Kung hindi mo man siya nakikita, tunay na nakikita ka niya. Nagsabi ang lalaki, sabihin mo sa akin ang tungkol sa oras ng araw ng paghuhukom. Sinabi ng sugo, ang nagtatanong ay higit na nakakaalam kaysa tinatanong. Nagsabi ang lalaki, sabihin mo sa akin ang mga palatandaan nito. Sinabi ng sugo ng isinisilang ng babaeng alila ang kanyang amo, at makikita mo ang mga nakayakap, walang kamisita na mga dukhang pastol na sila ay magpapaligsahan sa pagpapatayo ng matatayog na gusali. Pagkatapos ang lalaki umalis, at pagkatapos na ako ay maghihintay, ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, O Umar, batid mo ba kung sino ang nagtatanong? Sinabi ko, si Allah, at ang kanyang sugo ang higit na nakakaalam. Sinabi ng sugo, siya ay si Anghel Jibril. Nagpunta siya dito upang ituro sa inyo ang inyong relihiyon. Inuulat ni Muslim. Iman Muslim. Ang hadis ay isang saligan na sumasaklaw sa lahat ng pamantayan. Ang relihiyong Islam ay maging ito ay paniniwala, doktrina at pisikal na gawaing pagsamba. Ang hadis ay naglalahad ng mabuting pag-uugali ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan siya ay umupo at nakikihalubilo kasama ang kanyang mga kasamahan na nakaupo sa harapan niya. Tunay na ang mga anghel ay sa kanila ang kapayapaan ay maaring mag-iba ang anyo buhok sa kanilang anyo bilang anghel. Dahil si Anghel Jibril ay dumating sa kanila sa pamagitan ng anyong lalaki sa kagaya ng binanggit ng hadis. Ang hadis ay nagtuturo ang pagkakaroon ng mabuting asal kasama ang pagtuturo o guro at kagaya ng ginawa ni Jibril. Sumasa kanya ang kapayapaan na kung saan siya ay umupo sa harapan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa paraang nagpapakita ng paggalang para sa kumukuha ng kaalaman. Kahigitan ng Islam, dahil ito ay unang dapat na itatanong at ibabahagi, kaya kapag nagpapadala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga sugo para sa pag-aanyaya tungo sa kay Allah, sila ay tinatagubilihin. Ang dapat unahin bago pa ang iba ay ang pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin malibang kay Allah, na si Muhammad ay kanyang sugo. Tunay na ang haligi ng Islam ay 5, at ito ay pinagtibayan ng mga hadis, at si Abdullah bin Umar, kalugdan siya ni Allah, na nagsabi winika ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunyanul Islami ala khamsa. Itinayo ang Islam batay sa 5 haligi. Inuulat ni Bukhari. Ang hadis ay nagpapakita ng kahigitan ng pagdarasal, at ito ay nauna kaysa ibang haligi. Pagkatapos sa hadatan, ang hadis ay nagpapalaala sa pagtatayo ng pagdadasal, at ang pagsasagawa nito ay tamang kaparaanan. Tunay na ang pagbibigay ng zakat at pag-ayuno sa buwan ng Ramadan at ang pagsasagawa ng Hajj ay kabilang rin sa mga haligi ng Islam. Ang tunay na haligi ng iman ay 6, at tulad ng nabanggit sa hadis, ang paniniwala sa mga ito ay nagdudulot sa tao na malakas at hangarin ang pagsunod sa mga utos at pagkatakot kay Allah. Kung sino man ang itakwil ang isa sa mga haligi ng iman, na siya ay may tuturing na kafir. Nawawala ng pananampalataya dahil pinasinungalingan niya ang anumang pinaparating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ang hadis ay nagpapatunay sa mga anghel at obligado na tayo ay maniwala sa kanilang pag-iral. Narapat natin paniwalaan ang lahat ng mga sugo, Rasul, na kung paniniwalaan lamang ang isa sa mga sugo, itatanggi ang iba. Tunay na siya ay hindi naniwala sa kaninumang sugo ni Allah. Ang hadis ay nagpapatunay na mayroong kabilang buhay at kung saan ibabangon muli ang lahat ng tao mula sa kanilang mga libingan para sa paglilitis at paggagantimpala. Ang mga mananahanan sa paraiso ay mananatili rito, wala nang hanggan. At ang mananahanan sa impyerno, apoy, ay mananatili rito na walang hanggan. Narapat na maniwala sa qadar, mabuti man ito o masama. At ang qadar ay pagtatakda, ay wala na itong kasamaan, at ang kasamaan ay nasa makdu na itakda bilang paglilinaw. Ang qadar pagdating sa kanya ang Allah, gawa ay lahat mabuti. Ang batayan nito ay ang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasar lilay sa ilaik. At ang kasamaan ay hindi sa inyo, Muslim. Tunay na ang saad, pagkagunaw ng mundo, ay wala na sinumang nakakaalam nito maliban lamang kay Allah. Ang kadakilaan sa saad, pagkagunaw ng mundo, na kung kaya ipinaabot sa atin ang mga palatandaan ng nalalapit na ang pagdating nito upang tayo ay magsipaghandaan para rito. Naway ipagkaloob sa atin ni Allah na tayo ay makapaghanda maid sa pagdating nito. Pagbibigay ng panayam na tagapagturo na ang pag-aaral na hinggil sa mga bagay na nakakubli sa kanila. Ito ay batay sa sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atadruna manisailu, nababatid mo ba ninyo kung sino ang nagtatanong? Ang nabanggit ng hadis na ito ay siya ay din o relihiyon dahil sa sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'allimukumudinakum, o upang turuan kayo hinggil sa inyong relihiyon. So hanggang dito na lang ang aking masasabi. Kung may hindi man tugma sa sinabi ko, ako'y patawarin ninyo dahil tao lang ako nagkakamali, naghahatid ng katotohanan. Ako sino mang sumunod sa Quran at Hadis ay hindi ito maligligaw. Wa qulu qawli hadza wa astaghfirullahu bi wa lakum. Allahumma inni as'aluka jannata wa astajiru bika minan nar. Allahumma khasibna khishaban yashira. O Allah, hinihiling ko sa iyo ang pagparaiso at iligtas ako mula sa apoy ng impyerno. O Allah, hatulan mo ako ng magaan ng hatol. Allahumma inna ala zikrika wa sukrika wa husnil ibadatika. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.